Hindi lahat ng tulay ay daan patungo sa kabila. Minsan, daan yon patungo sa isang bagay na dapat ay hindi na ginigising. 2:00 ng madaling araw, malamig ang hangin at parang may puwersang humihila sa paligid. Sa ilalim ng madilim na langit, isang lalaking basang-basa sa pawis ang tahimik na naglalakad sa kahabaan ng isang luma at nabubulok na tulay sa Sitio Malataya. Buong katawan niya ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig kundi dahil sa alam niyang hindi siya dapat naroon. Pero wala na siyang ibang mapagpipilian. Si Raul, 28 anyos, tahimik, matipid magsalita, at halos hindi pinapansin sa kanilang sitio. Mag-isang lumaki matapos mamatay ang kanyang ina sa hindi maipaliwanag na sakit noong siya ay 12 anyos. Ang ama naman, iniwan silang mag-ina at di na muling nagparamdam. Palaboy-laboy si Raul sa kabataan, pinagtatawanan, inaasar ng mga kapitbahay bilang anak ng kulam dahil daw kakaiba ang tingin at kilos niya. Ngunit sa kabila ng lahat, si Raul ay masipag. Umaasa lang sa maliit na kita mula sa paminsang pagkakarpentero o pag-aani ng tubo sa kabilang baryo. Isa lang ang taong tunay na may malasakit sa kanya, si Emong, kababata niyang palatawa pero matapang, laging kasama niya sa hirap, sa gutom, at sa bawat kwento ng kababalaghan na sa kanila ay parang parte na ng araw-araw. Alam mo, Raul, sabi minsan ni Emong habang nakaupo silang dalawa sa sira-sirang waiting shed malapit sa sapa, yung tulay na yan sa Malataya, hindi lang basta tulay. May laman yan. Buhay yan. Paggabi, hindi mo na siya dinadaanan ka na niya. Napatawa lang si Raul. Pero sa mata niya may bahid ng takot. Hindi niya man aminin, matagal na siyang nakakaramdam ng kakaiba kapag napapadaan doon. Parang may matang nakatingin mula sa ilalim. Parang may aninong sumusunod sa bawat yapak. Noong linggo, isang batang babae ang nawawala matapos sabihing dadaan lang sa tulay pauwi. Hanggang ngayon, hindi pa siya natatagpuan. Mga damit niya, natagpo ang gusot at basa sa gilid ng sapa, pero walang bakas ng katawan. Sa gitna ng mga bulong-bulungan, hindi mapakali si Raul. Gabi-gabi, may panaginip siyang pare-pareho, nasa gitna siya ng tulay. Nakatitig sa kanya ang isang matandang babae na may mahahabang kuko at nanlilisik ang mata. Tinuturo siya nito, at sa likod ng babae, may daan patungo sa gubat na puno ng mga matang pula. Isang gabi, habang pauwi si Raul galing sa maliit na trabaho sa bayan, napilitan siyang dumaan sa tulay, wala nang masasakyang tricycle, at ang ibang daan ay mas mapanganib. Takot na takot siya, pero sa isip niya, baka wala namang totoo sa mga kwento. Baka gawa-gawa lang ng matatanda para takutin ang mga bata. Baka guni-guni lang. Pero habang lumalapit siya, napansin niyang may basang bakas ng paa sa simento, pero wala namang ulan buong araw. Unti-unting lumalalim ang gabi. Ang mga kuliglig sabay-sabay na tumahimik. At sa kabilang dulo ng tulay, may nakatayong babae na kaputi hindi gumagalaw. Pinilit niyang huwag pansinin. Walang tao, bulong niya sa sarili. Humakbang siya. 1, 2, 3 hakbang. Pagdating sa gitna, parang tumigil ang hangin. Parang may malamig na kamay na dumausdos sa batok niya. Napalingon siya, wala. Pero may narinig siyang boses mahina, pabulong, at paulit-ulit lang sinasabi, huwag kang tatawid, huwag kang tatawid. Nagmamadali siyang tumakbo, halos madapa sa pagmamadali, hanggang sa marating ang dulo. Hinal na hinal, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Pero paglingon niya, wala na ang babae.
Tila wala ring bakas ng mga basang paa. Tila walang nangyari. Kinabukasan, tahimik si Roll. Hindi niya kinuwento kahit kay Emong ang naranasan. Pero simula noon, nag-iba siya. Madalas siyang tulala. Palaging pawisan kahit malamig. At gabi-gabi, naririnig ng mga kapitbahay ang impit niyang sigaw mula sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng bundok. Minsang umakyat si Emong para dalhan siya ng pagkain, nadatnan niyang sarado ang pinto. "Roll, andyan ka ba?" sigaw niya. Walang sumagot. Pero may narinig siyang mahinang kaluskos sa bubong parang may gumagapang. "Roll?" tanong ulit niya mas mahina na. Bago pa siya makalapit, biglang bumukas ang pinto. Si Roll nakatayo pero parang hindi na siya. Maputla, may galos sa leeg, at ang mga mata dilaw parang mata ng hayop. "Ayos ka lang ba, tol?" tanong ni Emong, bakas ang pag-aalala. Ngumiti si Roll. Pero hindi yon ang ngiting kilala ni Emong. Mabigat. Mabagal. Parang pinipilit. "Ayos lang," sabi nito. "Nagkita na kami." "Sino?" Ang sagot ni Roll ay isang mahinang bulong. Yung tumatawid. Ang mga kwento sa Sitio Malataya ay parang usok, dumarating, nawawala, pero laging may iniwang amoy ng takot. At sa pagkakataong ito, tila hindi na lang kwento ang natutulog sa ilalim ng tulay. Dahil minsan, ang iniwasan mong daan ay siya palang matagal nang naghihintay sa'yo. Simula ng gabing yun sa tulay, hindi na naging pareho si Roll. Ang dating tahimik lang at palangiting binata sa Sitio Malataya ay biglang naging ibang tao, laging nag-iisa, halos hindi na natutulog, at may kung anong lamig sa kanyang mga mata na ikinabahala ng ilang taong nagmamalasakit sa kanya. Pero ang mas kinakatakutan ng mga tao, ay ang mga bulong na unti-unting kumakalat, may iba na kay Roll. May dalang sumpa ang pamilya nila. Baka aswang na siya, pero wala namang gustong lumapit para alamin ang totoo. Ang mga tao sa sitio, kapag may kakaiba, tinatalikuran agad. Kaya si Roll, lalo pang nalugmok sa katahimikan. Isang araw, habang naglilinis siya ng mga lumang gamit sa likod ng kubo, may natagpuan siyang kahon, luma, gawa sa kahoy, at may kakaibang ukit ng ahas na paikot sa araw. Hindi niya matandaan na nakita na niya ito noon. Parang bigla na lang lumitaw. Binuksan niya ito, at sa loob ay may nakabalot sa telang abuhin, isang maliit na mutya na parang gawa sa kabibe, pero kumikislap kahit walang ilaw. Paghawak niya rito, biglang bumigat ang hangin. Tumigil ang paligid. At mula sa kawalan, isang malamig na tinig ang narinig niya, hindi malakas, pero malinaw, "Anak ka ng dugo." Oras na para gisingin ang alaala. Napaatras si Roll, nabitawan ng mutya, pero hindi ito bumagsak, bagkus, nanatiling nakalutang sa ere ng ilang segundo bago dahan-dahang bumalik sa kahon. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung totoo ang nakita niya o guni-guni lang. Noong gabing iyon, sa panaginip niya, nakita niya ulit ang matandang babae, pero ngayon, hindi siya mukhang multo. Nakatayo siya sa gitna ng gubat, may hawak na baston na may buntot ng pusa sa dulo. Napapalibutan siya ng mga ibon na wala sa libro, mga may mukhang tao, mga may matang pula, mga aninong nagsasayaw. "Roll," sabi ng matanda, "hindi ka nila kailanman maintindihan. Dahil ang dugo mo, hindi lang tao." "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya nanginginig. "Anak ka ng tagapangalaga ng hangganan. At ang tulay na yan ay dating daanan ng mga nilalang na hindi dapat muling mabuhay.
Pagkagising niya, basa siya sa pawis, at sa harapan niya, naroon ang mutya, nakalapag sa lamesa. Hindi niya dinala yon doon. Dahil sa sunod-sunod na kakaibang nangyayari, napilitan siyang lumapit sa nag-isang taong maaaring may alam, si Lolang Mamerta, ang albularyo sa kabilang sityo na matagal nang kinakatakutan at iginagalang ng lahat. Pagdating niya roon, hindi pa siya nakakapagsalita ay nagsalita na ang matanda. Matagal ka na naming hinihintay, wika ni Lolang Mamerta, habang iniikot sa kanyang mga daliri ang kwintas na may buto ng ahas. Ang dugo ng ina mo hindi ordinaryo. Siya ang huling babaylan ng inyong linya. Kaya lang, pinili niyang umiwas sa gulo at binuhay ka bilang ordinaryong bata. Pero ang sumpa at ang tungkulin ay hindi nawawala sa dugo. Unti-unti nang nabubuo sa isip ni Roll ang buong larawan. Noong gabing namatay ang kanyang ina, hindi ito dahil sa sakit. May nakita siyang kakaiba noon, isang malaking anino na parang hayop, may mahahabang kuko at nagliliyab ang mata. Pero pinilit niyang kalimutan. Pinaikot ng takot ang kanyang kabataan. Ngayon niya lang nauunawaan, pinatay ng nilalang na iyon ang ina niya at baka siya na ang susunod. Hindi ito basta aswang, dagdag ni Lolang Mamerta. Ito ang tinatawag naming tagapangitil. Nilalang na ipinanganak mula sa takot, galit, at dugo ng mga pinatay ng mga babaylan noon. Sila ang tinapon sa kabilang mundo, sa ilalim ng tulay at ngayon, dahil mahina na ang bantay bumabalik sila. Nag-alok si Lolang Mamerta ng tulong. Pinakita niya kay Roll ang mga lumang kasulatan, mga simbolo, at mga lumang armas na gawa sa kahoy at bato, ginamit noon ng mga unang tagapangalaga. At ang mutya. Yun ang susi. Makapangyarihan ito, pero mapanganib kapag napunta sa maling kamay. May dalawang landas ka, Roll, ani ng albularyo. Tumakbo o lumaban. Pero hindi agad nakasagot si Roll. Sa loob niya, may labang nagaganap. Hindi niya pinangarap ang ganitong buhay. Ayaw niyang maging tagapagdala ng sumpa o tagapaglaban ng kadiliman. Gusto lang niya ng tahimik na buhay kahit salat. Hindi siya bayani. Isa lang siyang tao. Nang makabalik siya sa kubo, nadatnan niyang gulo ang loob, kalat ang mga gamit, sira ang mga paso, at may mga bakas ng kuko sa pinto. At sa dingding, may nakasulat gamit ang tila dugo, tumawid ka na. Wala ka nang balikan. Sa likod ng bahay, natagpuan niya si Emong, sugatan, nanginginig, at halos mawalan ng malay. Yung nilalang nakita ko, bulong nito. Roll, ikaw lang ang makakapigil. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Tinignan niya ang mutya sa kanyang palad. Sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam niya ang apoy sa dugo niya. Ramdam niyang may hinihintay sa kanya sa ilalim ng tulay. At sa kabila ng takot, alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Ngunit hindi pa rin malinaw ang lahat, sino talaga ang tagapangitil. Bakit siya ngayon lang gumagalaw? At totoo nga bang si Roll ay nilalang din ng dilim? Ang mga sagot ay nasa tulay. At sa gabing muling tatawid si Roll, hindi lang buhay niya ang nakataya, kundi ang buong sityo. Ang gabi ay tila walang hanggan. Sa tuwing mapapatingin si Roll sa labas ng kanyang bintana, pakiramdam niya'y may matang hindi nakikita na nakatitig lang, naghihintay ng maling galaw. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin, bawat anino sa sulok ng kanyang paningin, lahat iyon ay parang babala. Hindi lang dahil sa nilalang na nakita ni Emong, kundi dahil sa loob niya, may mas mabigat na laban.
Ang matagal na niyang kinikimkim na galit at sakit, ngayon ay unti-unting bumabalik. Hindi niya nalilimutan kung paano siya iniwan ng ama. Isang araw lang wala na. Saka dumating ang sunod-sunod na trahedya. Mula noon, pakiramdam niya'y siya na lang ang natira, isang batang pilit binubuo ang sarili sa mundo na parang hindi siya kailanman tinanggap. Ngayon, sinasabi ng mundo na siya ang magliligtas. Na siya ang pipigil sa nilalang na dapat ay hindi na bumalik. Bakit ako? Bulong niya minsan sa sarili habang hawak ang mutya. Bakit hindi sila? Bakit kailangang ako na naman ang iwan, ako na naman ang mag-isa? Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang kakaibang nangyayari. Isang gabi, habang papunta siya sa kubo ni Emong para kamustahin ito, nadaanan niya ang bahay ni Aling Feli, ang matandang maglalako ng tinapa. Nakabukas ang pinto pero walang ilaw. Nang sumilip siya, nakita niyang nasa sahig si Aling Feli, walang malay, may mga galos sa leeg, at sa sahig, may itim na likidong parang alkitran na kumakalat. Sa pader, muling may nakasulat, ang liwanag ay papatayin. Mabilis niyang tinakbo ang bahay ni Kapitan para humingi ng tulong, pero pagdating niya roon, walang sumasagot. Sa halip, mga uwak ang nakatambay sa bubong, hindi gumagalaw, parang mga estatwang itim. Nang balikan niya si Aling Feli, nawala na ang sulat, nawala rin ang itim na likido, at ang matanda ay tila natutulog lang. Nauntog lang siguro, sabi ng mga kapitbahay. Baka nadulas. Pero si Roll, alam niyang hindi yon basta aksidente. May nagpapakita ng babala. Unti-unti, tinatarget ng dilim ang mga tao sa paligid niya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Emong ay nananatiling tahimik. Halos hindi na nagsasalita at laging nakatingin sa malayo. Minsan, tila may binubulong sa sarili. Tinanong ni Roll kung naaalala pa niya ang nilalang na sumugod sa kanya. Hindi ko alam kung panaginip lang yon, sabi ni Emong. Pero simula noon, parang may bumubulong sa tenga ko gabi-gabi. Parang tinatawag ako pabalik sa tulay. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa dibdib ni Roll. Pakiramdam niya, hindi lang si Emong ang sinusubukang angkinin ng nilalang, pati siya. Parang unti-unti siyang hinihila ng kadiliman, inaakit na isuko na lang ang lahat. Minsan sa gabi, nakikita niya ang sarili sa salamin, at hindi na siya sigurado kung siya pa talaga yon. May mga panahong dumudugo ang ilong niya kahit hindi siya nasasaktan. Minsan, gumigising siyang may lupa sa mga paa at may basang dahon sa kamay, kahit hindi siya lumabas ng bahay. Sa ikalawang gabi ng kabilugan ng buwan, muling bumalik si Lolang Mamerta. Bigla na lang siyang lumitaw sa harap ng kubo ni Roll, suot ang itim na balabal na may burda ng mga sinaunang simbolo. Sa kanyang kamay, dala niya ang isang luma, ngunit napakabigat na libro, gawa sa balat ng hayop at may amoy ng insenso. Roll, sabi niya, dumarami na ang pumasok. Hindi lang isa ang tagapangitil. Isa lang siya sa marami. At ngayon, naghahanap sila ng katawan na matitirhan ng pagkataong maari nilang kainin mula sa loob. Pinakita niya kay Roll ang isang pahina ng libro, larawan ng isang lalaking parang kinokontrol ng anino. Ito ang nangyayari kapag hindi tumanggi ang huling bantay. Maaaring ikaw ang huling tulay o ikaw ang magiging daan ng kadiliman. Hindi makapagsalita si Roll. Gusto niyang tanggihan ang lahat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat sa langit ang lahat ng sakit, ang pag-iisa, ang pagkamatay ng ina niya, ang pag-iwan ng ama, ang panlalait ng mga tao, at ngayon, ang responsibilidad na tila hindi niya hiniling.
Ayaw ko na, bulong niya nanginginig. Pagod na ako. Pero sa mismong gabing iyon, habang nakaupo siya sa tabi ng kubo, lumapit sa kanya si Emong. Tahimik lang ito, nakatitig sa buwan. Alam mo, tol, sabi ni Emong sa mahinang tinig, kaya ko kinaya lahat kasi nandyan ka. Kaya kung sakaling totoo lahat ng to, yung mga nilalang, yung mutya, yung tulay, kahit hindi mo pa kaya, tatabi lang ako dito. Huwag kang mag-isa. Doon, sa unang pagkakataon mula noong gabing natawid niya ang tulay, tumulo ang luha ni Raul. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may isa pa palang naniniwala. Sa gitna ng kadiliman, may sinag pa ring natitira. Pero ang liwanag ay saglit lang. Kinabukasan, wala si Emong sa kubo. Iniwan lang niya ang kanyang sapatos sa labas, at sa lupa, may bakas ng paa, pero hindi pa alis. Papasok. Tuloy-tuloy, patungo sa kabubatan sa gilid ng tulay. At sa puno ng balete, may nakasabit na piraso ng damit ni Emong, duguan. Hindi na ito simpleng pananakot. Kinuha na siya. Sa loob ni Raul, may apoy na hindi na kayang itago. Sa gitna ng sakit, galit, at takot, may sigaw na hindi na mapipigil. Kung gusto niyong kunin ang mundo ko, ako ang kailangan niyong daanan. At sa susunod na gabi, sa tulay kung saan lahat nagsimula, babalik siya. Ngayon, hindi na siya basta tumatawid. Siya na ang tagabantay. Sa mga sumunod na araw, para bang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong sitio Malataya. Ang mga hayop ay biglang nawawala, ang mga halaman ay tila nalalanta, kahit maayos ang panahon, at ang mga tao naging mas tahimik, mas takot, mas hindi mapakali. Sa gabi, walang gustong lumabas. Kahit ang mga lasinggero sa kanto, na dati walang pakialam sa kung ano mang usap-usapang kababalaghan, ay ngayon ay nananahimik sa loob ng kanilang bahay, mahigpit ang pagkakasara sa mga bintana. Sa gitna ng katahimikan ng lugar, si Raul ay para nang may apoy sa dibdib. Pero kahit pa may mutya siya sa bulsa at gabay mula kay Lolang Mamerta, hindi pa rin maikakaila ang bigat ng takot sa kanyang puso. Tuwing naiisip niya si Emong, ang lalaking laging andyan sa tabi niya, na ngayon ay kinuha ng dilim, parang binubunot ang bahagi ng kaluluwa niya. Kasama ng pangakong babalikan niya ito, ay ang tanong na, paano kung huli na ang lahat? Minsan sa gabi, may naririnig siyang mga boses sa labas. Mahinang pag-iyak ng babae, o minsan, tawa ng bata. Pero pagsilip niya, wala namang tao. Minsan, makikita niya ang anino ni Emong, nakatayo lang, malayo, sa dulo ng tulay, pero paglapit niya, naglalaho ito. Para bang nilalaro ang isip niya. Para bang gustong malaman ng kaaway kung kailan siya bibigay. Sa ikalawang gabi matapos mawala si Emong, pumunta si Raul sa gubat kung saan niya nakita ang duguang damit. Dala niya ang mutya, at sa kanyang bulsa, isang matalim na sibat na ibinigay ni Lolang Mamerta, yari sa itim na kahoy, may ukit ng sinaunang panalangin sa katawan. Hindi ito basta sibat, sabi ng matanda. Ito ang ipangil ng hangganan, ang nag-iisang sandata na kayang sugatan ang nilalang mula sa kabila. Pagdating niya sa ilalim ng balete, malamig ang hangin, at ang katahimikan ay parang bumibingi. Biglang may gumalaw sa lilim ng mga dahon. Tumindig ang balahibo niya. Hawak ang sibat, lumapit siya, at sa gilid ng puno, may nakita siyang ukit sa balat ng kahoy, narito na kami. Sa di kalayuan, may mga mata na dumilat mula sa dilim. 3, 5, 10. Hindi niya maaninag ang anyo, pero ramdam niya ang presensya, mabigat, parang niyayakap ng lamig ang kanyang laman.
Mabilis siyang umatras, pinigilan ang sariling tumakbo. Hindi pa ito ang panahon. Hindi pa siya handa. Pag-uwi niya sa kubo, naroon na si Lolang Mamerta. Tahimik lang itong nakaupo sa gilid ng silid, may hawak na palayok na may usok na kulay asul. Nakakita ka na ng anino, sabi ng matanda, pero hindi pa yan ang pinaka. Ang totoong panganib ay ang mga nilalang na hindi mo pa kaya tingnan. Bakit ako pa rin, Lola? Tanong ni Roll, halos maiyak. Maraming mas matapang, mas malakas. Ako, sugatan pa rin. Galit ako. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na iniwan ako ng ama ko, na pinatay ang nanay ko na kinuha si Emong. Hindi pa ako buo. Lumapit si Lolang Mamerta, inilagay ang kamay sa balikat niya. Ang lakas, hindi laging galing sa pagiging buo. Minsan, galing sa basag. Dahil ang mga wasak na bagay, pag pinilit buuin, mas matibay na. Mas totoo. Nang gabing iyon, sinimulan ni Roll ang kanyang pagsasanay. Hindi tulad ng mga eksena sa pelikula, walang magic na biglang nagbago siya. Paulit-ulit siyang nadapa, muntik masugatan ng sarili niyang sibat, at minsan, tuluyang napaiyak sa gitna ng ulan sa sobrang panghihina. Pero pinilit niyang bumangon araw-araw. Dahil bawat patak ng ulan, bawat galos, ay paalala kung bakit siya lumalaban, para kay Emong. Para sa nanay niya. Para sa sityo. Habang lumalapit ang kabilugan ng buwan, ang tinatawag na gabi ng paghahalo ni Lolang Mamerta, mas lumalakas ang presensya ng kalaban. May batang nagising isang umaga na may kagat sa dibdib, pero walang sugat. May mangingisdang natagpuan ang bangka sa ilog, pero ang katawan wala na. At sa mga pader ng mga bahay, paulit-ulit na lumilitaw ang isang salita, itigil mo. Isang gabi, habang nagpapahinga si Roll sa tabi ng apoy, may narinig siyang tinig sa likod ng kanyang isipan, boses ni Emong. Tol, anong silbi ng tapang kung wala ka ng masasagip? Mabilis siyang napabangon. Emong, sigaw niya, pero ang paligid ay walang tao. Sa paligid ng apoy may mga yapak ng paa. Basa. Galing sa tubig. Kinuha niya ang mutya. Sa loob nito, may liwanag na dahan-dahang namumula. Hindi ito normal. May pumasok, bulong ni Lolang Mamerta, lumabas mula sa dilim. Pinilit nilang makapasok sa diwa mo. Gusto ka nilang pasukuin hindi sa laban, kundi sa sarili mong takot. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Roll sa ilalim ng puno ng mangga, biglang bumagsak ang 3 uwak mula sa langit, patay. At sa likod ng puno may aninong dumaan. Hindi mabigat ang hakbang, pero ang presensya nito ay parang apoy sa batok niya. Ito na. Alam niyang malapit na. Hindi man niya makita ng buo ang kalaban, ramdam niya na unti-unti na itong lumalapit, hindi lang sa lugar, kundi sa puso niya. Pinipilit nitong guluhin ang isipan niya, kunin ang loob niya, at saktan ang kahinaan niya. Pero mayong gabi, hindi siya susuko. Kahit nanginginig pa rin ang kamay niya. Kahit may takot pa rin sa loob. Kahit hindi pa rin buo ang sagot sa tanong na, kaya ko ba talaga to? Sa darating na gabi ng kabilugan, muling tatawid si Roll sa tulay. Pero ngayon, hindi na para tumakas. Ngayon, para harapin ang kadilimang matagal nang nananahimik. At sa bawat hakbang niya, may tinig sa kanyang dibdib na paulit-ulit na bumubulong, kung hindi ako, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Ang gabi ng kabilugan ng buwan ay dumating ng walang hangin, walang ingay, at walang babala, parang mismong mundo ay humihinga ng mababaw,
nag-aabang ng mangyayari. Sa gilid ng ilog, si Roll ay nakatayo sa harap ng tulay. Sa kanyang dibdib, mabilis ang tibok ng puso, hindi sa takot lang, kundi sa kung anong pakiramdam na hindi niya mabigyan ng pangalan. Parang may kulang. Parang may mali. Kasama niya si Lolang Mamerta, may hawak na palayok ng usok na may amoy ng tuyong damo at abo. Sa kabilang kamay nito, isang lumang kampanilya na gawa raw sa bakal ng bulalakaw. Ngayon ang huling gabi bago sila makatawid ng buo, wika ng matanda. Kung hindi mo sila mapigilan, kakalat ang anino sa ibang sityo. Maaaring buong bayan ang susunod. Tahimik si Roll. Mahigpit niyang hawak ang sibat, ang mutya ay nasa bulsa ng kanyang barong. Nakatingin siya sa tulay, ang parehong tulay na pinagmulan ng lahat. Sa kanyang likod, ramdam niya ang lamig na hindi nanggagaling sa hangin, kundi sa aninong hindi mo kita, pero alam mong nariyan. Bigla, isang tinig mula sa likod ang narinig niya. Pamilyar. Tol, napalingon siya. Si Emong. Nakatayo ito sa gilid ng gubat, maamo ang mukha, suot ang parehong kupas na shirt at lumang tsinelas. Walang sugat. Walang takot sa mga mata. Emong. Paanong, nasaan ka? Akala ko hindi ako kinuha. Ako ang lumapit. Tumigil ang mundo ni Roll. Dahan-dahan siyang lumapit, pero bago siya makalapit ng husto, sumigaw si Lolang Mamerta. Tumigil ka, Roll. Hindi yan ang Emong nakilala mo. Lola, siya yan. Siya ang kaibigan ko, sigaw ni Roll nanginginig. Pero napansin niya ang paa ni Emong basa. May itim na likidong tumutulo mula sa dulo ng kanyang mga daliri. At sa kanyang mga mata may bahid ng dilaw na kumikislap sa gitna ng itim. Hindi ko gustong itago sa'yo, Tol, bulong ni Emong, halos pakiusap. Pero matagal ko nang alam kung ano ka. At kung sino ako. Parang nabingi si Roll sa mga sumunod na salita. Hindi niya naintindihan agad. Pero unti-unti, bumuo ng hugis ang mga katotohanan na hindi niya inakalang maririnig. Ako ang anak ng tagapasan. Ang unang nilalang na tumawid sa tulay bago pa man itayo ang sityo. Dugo niya ang dumadaloy sa akin at sayo rin. Napatras si Roll. Anong ibig mong sabihin? Anong dugo? Ang ama mo, Roll. Hindi siya umalis. Hindi siya naglaho. Siya ang unang nagsakripisyo para isara ang lagusan. Siya ang unang bantay. At ikaw ang dapat na pumalit. Pero hindi ka pinayagan ng nanay mo. Kaya tinakpan nila ang katotohanan. Kaya ka dinala sa malayo. Pero dumating na ang oras. Ngayon, ikaw na. Para siyang sinampal ng malamig na katotohanan. Ang lalaking kinamuhian niya sa buong buhay, ang ama na inisip niyang duwag at taksil, siya pala ang unang humarang sa dilim. At siya pala ngayon ang sunod. Bakit mo to hindi sinabi sakin? Tanong ni Roll, halos pabulong. Bakit mo ko pinaghintay, pinaghirap, pinagduda sa sarili? Dahil takot akong mawala ka, sagot ni Emong. At takot ako na baka hindi mo ko patawarin. Hindi nakasagot si Roll. Hindi niya alam kung galit ba siya, o mas nasasaktan sa biglaang pagkawala ng tiwala. Ang kaisa-isa niyang sandalan nagsinungaling. Biglang lumakas ang hangin. Ang langit ay dumilim kahit buong buwan ang nakalabas. At mula sa tubig sa ilalim ng tulay may lumitaw na malalaking bula. 1, 2, 10.
Hanggang sa biglang may bumulusok na itim na nilalang mula sa tubig, mahaba ang katawan, parang ulupong na may pakpak ng paniki, at ang mukha-mukha ng bata na may nakangising mga ngipin ng hayop. Tumulog ang kampanilya ni Lolang Mamerta. Nagsisimula na sila. Ang pagsubok mo, Raul, hindi lang kung lalaban ka, kundi kung kaya mong mahalin ang sarili mong sugat habang may hawak kang sandata. Tumakbo si Raul palapit sa tulay, sabay bagsak ng sibat sa lupa sa harap ng nilalang. Ngunit hindi ito umatras. Bagkus, umiti ito at sabay sabing, ang katawan mo, minana mo sa ina mo. Pero ang anino sa ama mo. Tanong ko lang alin ang pipiliin mo sa wakas. Parang may apoy sa dibdib ni Raul. Pero hindi pa rin niya alam ang sagot. Kasi sa totoo lang, kahit ngayong nasa harap na siya ng laban, hindi pa rin siya buo. Hindi pa rin niya alam kung kaya niyang talikuran ang lahat ng sakit. O kung kaya niyang tanggapin na siya ang daan para sa pag-asa o sa wakas ng lahat. At habang lumalapit ang nilalang, at si Emong ay nananatili sa kanyang tabi, hindi alam ni Raul kung ang susunod na hakbang ay laban o pagbitaw. Ang tanging malinaw lang, magsisimula na ang gabi na wala ng atrasan. Sa gitna ng tulay, habang ang kabilugan ng buwan ay nakasabit sa kalangitan na parang matang nagmamasid, si Raul ay nakatayo, hawak ang sibat na may bahid ng sariling dugo. Sa paligid niya, umuugong ang hangin, humuhuni ang mga aninong tila may sariling buhay. Mula sa tubig, umuusbong ang mga nilalang na parang galing sa panaginip ng baliw, mahahabang katawan, nangingitim na balat, mata na walang puti, at bibig na laging nakangisi. Isa-isa silang lumalapit, dahan-dahan, hindi nagmamadali, para bang alam nilang walang takas ang kanilang biktima. Sa likod ni Raul, naroon si Emong, nakaluhod, sugatan, at halos mawalan na ng ulirat. Kanina lang, sinubukan niyang pigilan ang isa sa mga nilalang, pero muntik na siyang hilain pababa ng ilog. Si Raul ang sumagip sa kanya, pero kapalit nito ang hiwa sa kanyang balikat, at ang panginginig ng katawan sa lamig ng aninong kumakapit sa kanyang diwa. Tay, bulong ni Raul sa hangin, hindi niya alam kung naririnig siya. Kung totoo nga na ikaw ang unang bantay, tulungan mo akong maintindihan. Bakit ako? Bakit ngayon? Walang sumagot. Hanggang sa ang tubig sa gitna ng tulay ay biglang bumuka. Mula roon, lumitaw ang tunay na anyo ng kaaway, isang nilalang na kalahating tao, kalahating anino. Ang mukha nito ay parang hugis ng ama niya, pero wala ng kabutihan sa mga mata. Mga mata itong wala ng damdamin, puro dilim. Ito ang itagapagdaan, ang pinuno ng mga nilalang na matagal nang gustong tumawid. At ngayon, ang pagkakataon ay nasa kanilang harapan. Anak ng taksil, bulong ng nilalang habang lumalapit. Matagal ka naming hinihintay. Hindi gumalaw si Raul. Hindi siya umatras. Pero sa loob-loob niya, durog na durog ang loob niya. Ang totoo, gusto na niyang umiyak. Gusto na niyang tumakbo. Pero nasa harapan niya ang lahat ng dahilan kung bakit siya nabuhay, at ang lahat ng dahilan kung bakit siya muntik nang mamatay. Hindi ako katulad ng ama ko, sagot niya sa nilalang. Ngumisi ito. Hindi. Mas mahina ka. Nagliyab ang mutya sa bulsa ni Raul. Biglang uminit. Parang may sumisigaw sa kanyang laman, hindi tinig kundi alaala. Ngiti ng nanay niya. Laro nila ni Emong. Huling yakap ng kanyang ama. At sa gitna ng sakit, may liwanag na hindi masupil. Sumigaw si Raul at inundaya ng sibat ang lupa. Umalinggaw ang tunog at biglang lumiwanag ang paligid.
Ang ukit sa sibat ay kumislap, at ang mga aninong nilalang ay napaatras. Pansamantala. Hindi ako perpekto, sigaw ni Roll. Sugatan ako. Takot ako. Pero kung to ang kapalit ng pagmamahal ko sa mga naiwan ko, kung ito ang kailangan kong gawin para hindi na kayo makahawak ng iba, tatapusin ko na. Sumugod ang nilalang. Mabilis parang hangin. Hawak nito ang mga anino na parang latigo. Isa-isang dumapo sa katawan ni Roll, sinusubukang hilahin ang kanyang alaala, ang kanyang mga takot. Tumili siya, napaluhod. Pumasok sa isip niya ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ina, hindi aksidente. Pinatay ito ng isang taong sinaniban ng nilalang sa harap niya. Hindi lang ito basta laban para sa sityo, personal ito. Laban para sa hustisya. Para sa katotohanan. Humiyaw si Emong mula sa likod. Roll. Huwag mong hayaang kunin nila kung sino ka. Tumindig si Roll. Dugo sa labi. Luha sa mata. Ako ang tagapasan ngayon. Hindi dahil pinili ako, kundi dahil may pinili akong ipaglaban. Sa isang iglap, isinaksak niya ang sibat sa puso ng nilalang. Tumili ito. Umalon ang hangin. Ang mga aninong nilalang ay nagsigawan, nagliwanag, at unti-unting naglaho. Ang katawan ng tagapagdaan ay nabiyak sa gitna, hindi dugo ang lumabas, kundi liwanag. Mula sa loob nito, isang matandang boses ang narinig, sa wakas malaya na ako. Tumigil ang paligid. Ang hangin ay bumalik sa katahimikan. Ang buwan ay tila ngumiti sa itaas. Ngunit bago makalapit si Roll kay Emong, biglang lumamig ulit ang paligid. Roll, mahinang tawag ni Lolang Mamerta, na biglang lumitaw sa dulo ng tulay. Ang pagkapanalo mo ay simula pa lang. Dahil sa pagkamatay ng tagapagdaan, bumukas ang daan ng mas malalim na dilim. May isa pang nilalang mas matagal, mas matyaga at ngayon ay gising na. Napatingin si Roll sa ilog. Ang tubig ay tila hindi na umaagos. Parang naghihintay. Sa ilalim nito, may liwanag, hindi puti, hindi pula, kundi bughaw na itim. Kulay ng panaginip na hindi mo maalala. Akala ko tapos na, bulong niya. Hindi pa, sagot ni Lolang Mamerta. Pero ngayon, hindi ka na nag-iisa. Tumayo si Emong kahit sugatan. Tumayo sa tabi niya. At sa malayo, mula sa gubat, may mga taong lumalapit, mga tagabantay na matagal nang nagtatago, mga nilalang na pumili ng kabutihan, at mga tao na ngayon lang naniwala. Pero sa mata ni Roll, isang tanong ang bumalik, kung ang lahat ng ito ay parte lang ng mas malaking labanan, handa ba siyang maging bahagi ng digmaan na walang kasiguraduhan ang dulo? At habang muli niyang tinignan ang mutya, napansin niyang ito ay pumutok sa gitna, at sa loob, may piraso ng itim na bato. May bahagi ng dilim na nanatili sa kanya. At hindi pa niya alam kung anong ibig sabihin nun. Nang tumigil ang ingay at lumiwanag na muli ang paligid, pakiramdam ni Roll ay para siyang bumagsak mula sa napakataas na bundok. Ang katawan niya ay pagod, sugatan, pero ang bigat sa dibdib niya, unti-unti nang nawawala. Ang mga aninong nilalang ay tuluyan ng naglaho. Ang tulay, na noon ay pinamumugaran ng takot at bulong ng kababalaghan, ay parang ordinaryong tulay na lang muli. Walang usok. Walang kaluskos. Tahimik. Pero iba na rin ito. May nangyari rito na hindi na maibabalik. Si Emong ay nakaupo sa gilid ng tulay, may benda sa balikat, hawak ang lumang kampanilya ni Lolang Mamerta.
Tahimik lang siya, pinagmamasdan si Roll habang binabalikan ang mga pangyayari. Alam mong hindi pa tapos, di ba? Tanong niya, mahinahon. Tumango si Roll. Pero kahit hindi pa tapos, may pinili akong panindigan. At hindi ko naiiwan to. Lumapit si Lolang Mamerta. Ngayon, mas matanda ang hitsura niya, parang ilang taon ang nawala sa kanya sa isang gabi. Pero ang mga mata niya ay may ningning ng pagtanggap at kapayapaan. Inabot niya ang palad ni Roll at inilagay ang kalahating mutya na pumutok. Ang bato na yan, sabi niya, ay tanda ng pinili mong landas. Bunga ng dilim. Pero ikaw na ang may hawak. Sa mga susunod na taon, sa mga panibagong gabi ng panganib, ikaw ang magiging ilaw. Tandaan mo, hindi kailangang mawala ang dilim, kailangan lang may taong handang harapin ito. Naiiyak si Roll pero pinigilan niya. Hindi dahil ayaw niyang umiyak, kundi dahil ngayon lang niya naintindihang mabuti ang ibig sabihin ng katapangan. Hindi ito tungkol sa walang takot, kundi sa pagpili kahit may takot. Kahit may sakit. Kahit hindi sigurado. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Roll at Emong sa sitio. Ngayon, ibang-iba na ang pakiramdam ng mga tao sa kanila. Dati, tinitingnan si Roll na parang tinik sa lalamunan, isang ulilang pasanin. Pero ngayon, may pagtingin ng respeto at pasasalamat. May mga bata na lumapit at humingi ng kwento. Totoo po ba yung halimaw sa ilog? Kayo po ba yung nagligtas sa sitio? Ngumiti si Roll pero tumangging magsalita ng buong kwento. Hindi dahil sa pagyayabang, kundi dahil may mga sugat na mas pinipiling tahimik. Sa tahanan ng kanyang ina, binisita niya ang puntod nito. Nilinis niya ang paligid, inilagay ang isang maliit na piraso ng mutya sa ibabaw ng lapida, at umupo. Doon niya inamin ang lahat. Masalamat. Sa pagtatago. Sa pagsubok mo na ilayo ako sa lahat ng to, pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi mo ako pinalayas, pinrotektahan mo lang ako. Pero kailangan ko na yatang yakapin kung ano talaga ako. Tahimik lang ang hangin, pero sapat na ang katahimikan na yon para maramdaman niyang pinakinggan siya. At kahit papaano, gumaan ang loob niya. Lumipas ang mga linggo, at unti-unting bumalik ang katahimikan sa sitio. Pero hindi na ito ang katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng pagbangon. Nagtulungan ang mga tao sa pagpapanumbalik ng gubat na nasira. Ang ilang matatanda ay nagsimulang magturo ng lumang kaalaman, tungkol sa halamang gamot, paggalang sa kalikasan, at kung paanong minsan, ang mga nilalang ng gabi ay hindi kaaway kundi babala. Si Emong naman, kahit sugatan pa, ay mas tahimik na ngayon. Minsan, nakatitig lang siya sa ilog, para bang may kausap na hindi mo nakikita. Nang tanungin siya ni Roll kung ayos lang siya, simpleng sagot lang ang nakuha niya. May mga bagay pa akong kailangang ayusin sa sarili. Pero salamat kasi kahit nagkamali ako, hindi mo ko iniwan. Dahil ikaw ang nagpaiyak sa akin nung una akong binugbog sa paaralan, sagot ni Roll na may ngiti. May utang ka sa akin. Tumawa si Emong. Mababaw lang pero totoo. At isang hating gabi, habang tahimik ang sitio at ang langit ay puno ng bituin, si Roll ay muling bumalik sa tulay. Wala na ang takot sa kanya. Humawak siya sa lumang kahoy na balustre, tumingin sa ilog, at iniabot ang kalahating mutya sa tubig. Marami pa akong kailangang matutunan. Pero ngayon, alam ko na kung saan ako nagsisimula. Binitiwan niya ang mutya.
Lumulutang ito, tila naglalakbay hanggang sa dahan-dahan itong nawala sa ilalim ng tubig. Ngayon, si Roll ay hindi na lang basta ulila, hindi na lang basta takbuhan ng gabi. Siya na ang tagapasa ng mga lihim, ng kwento, ng sakit at ng pag-asa. At habang tumalikod siya mula sa tulay, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Dahil sa bawat kwento ng dilim, may taong handang makinig. Sa bawat takot, may pinanggagalingang tapang. At sa bawat gabi, may dumarating na liwanag, hindi dahil natapos ang dilim, kundi dahil may nagdesisyong humarap dito. At minsan, ang pinakamalakas na sandata ay ang puso mong piniling hindi sumuko.